Magandang umaga sa inyo mga minamahal kong kapwa ko Katoliko. Ako po si Brother Bindoy Infante. Ako po ay isang sulit na Katoliko. Marami ako na mapakinggan na tayo daw mga Katoliko nagkakasala dahil sumasamba tayo sa mga larawan at mga rebulto. Ito ang ipapahayag ko sa inyo mga kapwa ko Katoliko para hindi kayo naniniwala doon sa mga sinasabi nila kung ano talaga ang totoo sa Biblia. Kaya makikita natin dito sa 10 utos sa kasulatan na isinulat ni Moises at ng mga propeta. Dito sa Exodo 23, ang 23 ang talata 3, may sinasabi dito ito. Malinaw. Ipakita ko sa inyo. Para hindi ninyo sabihin dinadaya ko kayo. Ang sabi dito, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya larawan o rebulto ng anuman nilalang nasa himpapawid, nasa lupa at nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman mga Diyos-Diyosan iyan. Sapagkat ako si Yahweh ay mapanibughuin, paparusahan ko ang lahat ng ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 salin lahi. Dito, ipinahayag ng Bible sa isinulat ni Moises ng mga propeta, yung mga kautusan at saka utos. Maliwanag dito na ang paparusahan niya hanggang sa ika-4 salin lahi lang. Ngayon, nakalampas na doon yan sa ika-4 salin lahi. Ilan salin lahi na tayo ngayon? Ibig sabihin, may hangganan yung itinakda ng Diyos na ang paparusahan niya hanggang sa ika-4 salin lahi. Ano talaga ang katotohanan? Dito may mga katotohanan sa Bible na mababasa talaga natin na may hangganan ang kautusan. Kaya dito sa Lucas 16:16, babasahin natin sa Lucas 16:16 para hindi tayo magkamali. Ito talaga ang maliwanag sa Bible na hindi sariling maliwanag. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Lucas 16:16, ayan o, yung may kulay. Ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta ay hanggang kay Juan Bautista. Buhat noon, ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Napakaliwanag na hanggang kay Juan Bautista yung isinulat ng mga propeta at ni Moises. Maliwanag dito. Iyan ang katunayan na makikita ninyo talaga sa pamamagitan ng Biblia. Hindi ko kayo dinadaya, hindi ko tinatago ang mga sulat dito. Makikita ninyo sa screen. Dito naman ay Juan Bautista, hanggang saan naman yung kautusan. Simula kay Moises, yung kautusan, hanggang kay Juan Bautista. Maliwanag, ayan, makikita ninyo. Simula naman kay Juan Bautista, may mababasa tayo dito sa Roma 10:1. Roma 10:1. Ayan. Ayan, ipapakita ko sa inyo para maliwanag. Mga kapatid, ang marunong kong nais at dalangin sa Diyos na maligtas sila. Napatutunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit mali ang kanilang batayan sapagkat hindi nila kinilala
Hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan. Sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos, si Kristo ang hangganan ng kautusan at sa gayon, ang sino man nananalig sa Kanya ay mawawalan sala. Napakaliwanag. Hanggang ay yung kautusan ni Moises at saka sinulat ng mga propeta, hanggang kay Juan Bautista maliwanag. Simula kay Juan Bautista hanggang kay Kristo. Kaya hindi ko kayo dinadaya. Ayan, makikita ninyo sa screen. Marami nagsasabi na binabasa nila sa 10 utos, pagdating doon sa hangganan ng pinuputol na nila, hindi nila itinuloy kung hanggang saan ang kautusan, kaya hindi nila nauunawaan. Ang akala kasi ng mga Katoliko, nagkakasala tayo sa pagsamba sa rebulto o larawan. Yan ang pinatatakot sa mga Katoliko, katulad ko. Kailangan masuri tayo ng Bible, tingnan talaga natin ang nakasulat, yung katotohanan. Ito hindi ko sa sarili kong paliwanag sa Bible, ang magpapaliwanag talaga. Paano naman pinawala ang visa ang kautusan, yung kautusan ni Moises? Mababasa natin dito sa sa Episo 2:14. Hanapin natin para maliwanag na hindi ko kayo dinadaya. Ito, ilalagay natin sa screen para maliwanag talaga. Ayan o. Episo 2:14. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil, ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Binawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan, pawang mga utos at tuntunin upang mag-isahin sa kanyang andalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Napakaliwanag na ang kautusan talagang may hangganan dahil sa matay ng anak niya sa krus, pinawalang bisa ang kautusan. Kaya nga, mababasa sa Episo, hindi lang ito ang katunayan na ang kautusan pinawalang bisa. Marami dito katunayan dito sa Ulusas 1:20 ng Ulusas, mababasa din natin. Kaya hindi lang isang katunayan, mayroon pa tayong mababasa sa Ulusas 1:20. Ayan. Ulusas 1:20. Papakita ko sa inyo para hindi tayo madaya ng mga mandaraya na nagpapahayag walang sa Bible. Ayan sa 20. At inibig niya ang sandaigdigan ay makipagsakasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng kamatayan nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Yan, napakaliwanag yung nilikha sa langit at sa lupa. Yan yung mga hayop, ibon, tao. Pagkasundo doon ang Panginoon. Kasi ang mga tao kasi matigas ang ulo. Noong panahon, hindi sinusunod ang kaya ang ginawa ng Panginoon na magkasundo na lang siya sa pamamagitan ng kanyang anak. Ayan, ito ang katunayan sa Ulusas 2:14. Hindi lang ito sa isang talata 2:14, ayan. Pinawala ang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin
pati mga pananagutan. Napakaliwanag, hindi na tayo doon mananagot, pati pananagutan. Kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Napakaliwanag. Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan sa sanlibutan ito. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Yan ang katunayan. Parang bihag na ipinarada bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Isunod natin ito. Kaya't huwag na kayong masasakop. Ayan. Sa anuman tuntunin tungkol sa pagkain. Huwag na kayo doon masasakop sa tuntunin tungkol sa pagkain. Noon, maraming bawal na pagkain. Pero nung ipinako na si Kristo, nakipagkasundo na, wala na, huwag na kayo doon masasakop. O sa inumin. Tungkol sa piyestahan, noon bawal ang mga piyestahan sa bagong buwan. Yung piyestahan sa bagong buwan, iyan yung sa itim na Nazareno. Napakaliwanag, bagong buwan yan, January 9. Marami nagsasabi na nagkakasala daw yung mga nag-aano sa itim na Nazareno. Marami akong narinig. Ayan o sa araw ng pamamahinga. Sa araw ng pamamahinga, huwag na kayong masasakop doon. Dahil wala na yan, pamamahinga ngayon kay Kristo na. Ang mga ito'y parang anino na lamang ng mga bagay na darating. At si Kristo na ang kaganapan nito. Napakaliwanag na si Kristo na ang kaganapan ng lahat na nandito sa lupa. Huwag na kayong masasakop sa mga ganun, mga tuntunin. Ay mga minamahal kong Katoliko, magmanman kayo. Huwag kayong madadaya sa mga nangangaral na hindi inaayon sa Bible. Ako pinakikita ko kasi kawawa tayo mga Katoliko kung madadaya tayo. Mauubos tayo, imbis ligtas na tayo, punta pa tayo sa kapahamakan. Huwag kayo doon maniniwala. Kaya mga minamahal ko, lalo na sa mga kapwa ko Katoliko, bantayan ninyo ang inyong mga anak kasi iyan talaga ang nilalalapitan ng mga manlililang. Nasa Bible na kasi yan. Pati nga ang mga hinirang ng Diyos, malililang pa. Kaya mag-ingat kayo kasi nandito na sa sanlibutan hula yan. Kaya salamat sa inyo kung mapakinggan ninyo ang aking hinahayag sa inyo. Itong katotohanan yan kasi makikita mo talaga sa Biblia. Hindi ako nagpapaliwanag sa akin sarili lamang. Makikita ninyo ang paliwanag din sa Bible. Kaya salamat kung tatangkilikin ninyo para hindi kayo madaya ng mga mandaraya. Kaya salamat sa inyo. Ngayon, ang susunod ko naman na ihahayag sa mga susunod na ihahayag o abangan ninyo para maano kayo, hindi kayo madaya. Tungkol naman sa mga pagkain at marami sinasabi sila na napakarami ng bawal na pagkain. Kaya iyan ang isusunod ko. Kaya salamat sa inyo.